Magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat. Promise, we will not drag you to hell. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Dito, wala ring BS-BS. Siguro may konting shiminette, pero we promise to keep it light. Welcome to Afternoon Delight. Okay, TGIF, salamat Jesus at Biyernes ulit. Cebu! Yun. Pero alam mo, ang galing nung ano, no? Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Oo. Paano kung kunyari iba yung pananampalataya mo? Ano, sinong H kaya pwede? Salamat ha. Salamat ha at Biyernes ulit. Salamat. Salamat ha. Hatanas. Lucifer. Ay, nako, kung Salamat, ano pa man. Hercules, at Biyernes ulit. Ay, kung ano pa man yung Hera, greeting nyo. Hades. Oo. O, basta magpasalamat tayo sa kung sino naman ang Ang ganda ng screenshot ni Mary Mon Reyes na nakikita niyo. Mamaya kunan natin yan, ipadala natin sa kanya. Ano man ang greeting niyo today? Importante, thank God it's Friday! Kaway na sa weekend. Hello! We will wave back to the weekend. At syempre, uumpisahan natin yan ng ating with the delight of the day, which will be donuts na iba-ibang klase, ha? Aha. Medyo curious ako specifically dito dun sa... Ay, sana nakikita nyo eh. Ano siya, para siyang... Walang problema yan. Ano bang flavor niyan? Ayan, ayan. May chili flakes kasi. Ito yata yung pang ano, ito yata yung pang... Ay, palapag pang na lang daw close para up, mas tama kita. ba? Ayan. Bilis direct, galing. Ayan. Ayan. Ito po ang ating 6 kinds of donuts. At kung kayo nagtataka, oh my God, ang social tingnan. Saan binili kaya yan? Diyan lang daw sa malapit eh. Tago natin sa pangalang, Ano? wag na nga. Oh. Binayaran kasi natin to. Anyway, ang donuts, ang sinasabing in joke, di ba, paborito ng mga polis daw sa Amerika. Sakto, may kape rin ako dito. Parang hindi kape yan. Kape na may orange. Parang tuba eh. Hindi. Kape na may orange. Oo, try mo. Masarap. Diyan, no? Di ba pupunta ka naman dun sa Kape na may may, orange. sa may grocery na Di ba dapat pinupuntahan? i-report sa ICC yung mga ganyang kalokohan? Tikman mo muna. Nagtataka ka ba kung bakit may butas ng donut sa gitna? Para even yung luto. Correct. Once upon a time. Minsan kasi kadalasan daw, if they, let's say, they cook it, hindi umaabot yung sa center. So, sayang daw. So, they take out sa gitna. Huwag na nating sayangin. Sorry, ang laki po ng kutsilyo Okay, namin. so kung nakita ninyo kanina, yung hinihiwa ni Tito Denise ay donut na may God. Kita nyo Chili ba? flakes sa Oo, ibabaw. Sana nakita nyo. Ayan. Oo, Yan. chili flakes. Ayan, teka. I-zoom, ayun, Chili flakes yan. At si Tita Denise ay talagang maglalakas sa loob siya na tikman. Oh, why not? At habang sinuslow mo na mga viewers natin ang kuha ni Tita Denise na naghihiwa ng donut with chili. Teka, ang dami ng chili. Natakot ka, oh. Tapang ka Hindi, pala. Tapang ka pala eh. isi-share ko lang siya dun sa Very rest of good. the donut. Sige, titikman ko rin. Okay, here Ako goes yung na. solid part, titirahin ko. Kamusta? Lagyan natin iba. Hindi ko malasahan yung chili. Chili, peke pala to eh. Anyway, ayan no. Sir, after the shoot, gusto ba ng donut, sir? Okay, si Mon Esberto po yung idol natin. Bibigyan natin ng Hello, donut sir. with chili flakes. Okay, speaking of donuts, so, hindi mo malasahan chili flakes. Nung dulo lang may konting kick, pero mahina. Kaya nga. Oo. But you can see the point. Pero ito speaking of donuts, a certain karinderya in Sampaloc is taking snacking to the next level. Ang donuts sa benta nila, may kapares. Oo. Guess what? Hindi yung pares Hindi rin tapsi, tapa, kundi dinuguan. Wow. At tinikman yan ng ating mobile journal na ang misteryosong mga gastro ang laging laman ng kanyang mga reports. Mary Mon Reyes. Pagdating sa pagkain, meron tayong paboritong food combinations. Pero ang isang nakasanayan nating merienda, binago ng isang kainan sa Maynila.
Mainit-init pa at bagong luto ang dinuguang laman ng malaking kalderong ito. Ang masarap iterno rito, hep hep hep, hindi raw puto, kundi donut. Yan ang merienda pair na hinahain ng karinderyang M. Lunar sa Masbate Street, Sampaloc, Manila. Nahigit 2 dekada nang nagbebenta ng lutong Batanggenya. Kwento ng may-ari, ang pagmamahal nila sa tinapay at pagluto ang nagsilbing tulay para pagtagpuin ang dalawa. May isang suki din daw kasi silang umorder ng kanilang donut at ulam na dinuguan. At dito na nila nakita ang ibang klaseng food pair. Tuwing madaling araw doon, nakakakain siya. Nasarapan siya. Siya lang nag-ano, ay pwede palang pag-combine yung donut at saka dinuguan. Matamis din man, di ba? Ang puto matamis. Matamis din naman yung donut. Ang isang order ng kanilang specialty dinuguan ay nasa 35 to 70 pesos. Habang 5 o 6 na piso naman kada piraso ng donut. Fresh din kada araw ang mga donut na hinahain para masiguro ang lambot at lasang nababagay sa dinuguan. Kaya di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Matikman na nga. So halo-halo yung flavor ng donuts na dito. Merong ube, may strawberry, may chocolate. Halo-halo siya. So itatry natin. Cheese ang palaman nito. Tikman muna natin yung donut ng mismo. Try na natin ngayon isaw-saw. Pwede nga po, pwede. Ang sarap. Tama nga yung sinasabi nila. Basta masarap daw yung dinuguan, kahit na ano, pwedeng ipares. Tuwing merienda o holiday season, nasa higit 10 kahon ng donut at lagpas 3 kalderong dinuguan ang nauubos nila kada araw. Nakakapanibago man daw sa panlasa itong donut dinuguan pairing, ang say nila, to try is to believe. Sa kanila na yung kung anong, halimbawa, may bibili, pwede nila i-combine. Okay lang. At least, sa akin pwede yun. Para mabenta yung paninda ko. Para maiba. Wala raw masama sa pag-experiment ng kakaibang food combos. Dahil malay natin, may isasarap pa pala ang ating bawat lafang. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Parang masarap yun, Alright, tama na muna tayo sa kwentong kain dahil may bisita tayo for today. He is Philippine Bet Dom Corilla, who took home the country's first Mr. Global title recently. And congratulations and welcome, of course, to Afternoon Delight, Dom. Thank you so much for having me. Thank you. Dom, congrats ha. Thank you. Ano bang premyo sa Mr. Global? Marami. There's a watch, tapos yung Uy, watch. special jacket na given to the main winner. So marami talaga. Very thankful ako. Yung watch ba yun pwedeng isang la. Grabe siya. Isang lahat talaga dapat ang usapan natin. No, that's very special to me. So akin na yun. Yun. Yes. Dom, how do you feel? Because I believe you're the first Filipino Yes. to win Mr. Global and in an international pageant in 10 years, so isang dekada. Yes. I'm very, very honored kasi I brought back, the honor to my country. Especially, I'm the first one to win Mr. Global for the Philippines. There were 2 other men that won international pageants. So I was very happy when I was able to, end the drought of Philippine male pageantry in terms of winning an international major title. Yeah. Pero how did you get into it? Pang ilang pageant mo na ba to? This is my second international pageant. Nung 2020, sumali ako ng Manhunt International where I only placed top 10. Kasi during that time, 4 months of experience lang ako, so medyo not that much pa. Now, I have 4 years of experience, Q&A training, walk training, social media presence, so I felt like I was ready na talaga for this moment. Akala ko sa mga ladies lang yun, yung mga training. Pero meron din pala sa may mga male versions din. Yes, umaangat na talaga yung male pageantry ngayon. Ang dami ng Curious ako, halimbawa, if sa mga babae, they're taught how to walk in a certain way. Paano ba, halimbawa, sa mga lalaki? For men, it's the same pero just more masculine. Yung parang nag-iiba talaga yung walk ko. Kasi yung normal na walk ko parang relax na walk. Pero when you're on stage, you have to project the energy, project the confidence. Pero di ba, for women, usually every year we see that meron silang tinatawag ng mga signature walk. Yeah, For men ba, May ganun din ba? Meron, for me, I call it the dominator. Kasi, Whoa. This Dom, okay. Dominator, parang masculine. Matapang, gano'n, suave, yun yung walk ko. Ganun. Pati ba yung face, yung expression, is that taught as well? For the face, I think it's up to you kasi it has to be coming from you. It's your personality. You can't be someone else.
Kasi malalaman nila if you're being fake or not. So nasa sa'yo talaga yun. So pa-fierce, gano'n. Yes, fierce. Also fun. Like smile to the crowd. Mga ganun. Okay, dito sa Global, ano yung particular, let's say, differences compared to other pageants? I think for Global, they really emphasize on the advocacy and the essence of a gentleman. Hindi lang yung parang papogi lang. You also need a purpose and having advocacy and how you're going to spread awareness about it and how Correct. to solve those. We're not just pretty faces, yun ay, Yes. diba? But, Yes. yeah, but speaking of, yung purpose mo ngayon as a title holder, maybe you can talk about your different advocacies as well. Oh yes, I have 2 advocacies. My major one is quality education, which is very, very important for anyone all around the globe. Because with quality education, we can either lessen the problems like crime rate, poverty, and climate change. And my minor advocacy is mental health, which is more personal to me because I am someone who is an introvert. Someone who is an introvert, like very quiet, very shy. But I want to show everyone who's an introvert that you can really go beyond. Yeah. And the pageant school, I suppose, help bring out your, set aside the introvert in you, I suppose. Yes, you kind of need to go out of your shell. Kasi me, I do modeling. So there's the runway and I do hosting din sometimes. So doon parang na-train yung speaking skills. Yes. Curious ako, meron bang grand Q&A question? What was the question forwarded to you doon sa Mr. Global? Marami. There was 4 segments. There was 2 speeches and then 2 Q&As. So the first one is what is your essence? The second one is what Philippine culture can you bring out globally? Another one was a question about can men be feminists? And then the last question was what is your advocacy and how are you going to spread that advocacy? Can men be feminist? Yes. Oo. Very sensitive question, but Oo. I answered it. Yeah. Bakit education in particular yung isa sa mga advocacies, if you may ask? I think with education kasi it's indirectly and directly connected to a lot of the problems around the world. With education, we can lessen the fake news online. We can educate the youth on what's right and what's wrong, help them see equality all around the globe, diversity. We can really change the world if we have good quality education. And speaking of education, we heard that you took up college In the States. In the States. Yes, but in the Philippines, I was in an international school. So having good quality education really helped me with my English speaking skills and also, being aware of what's going on around the world. So that's why it's very important to have good education. Okay, judging by your physique, do you stay away from stuff like this one on our table? O meron ka bang, are you a no rice type of guy or no beer, mga ganun tipo? Before the competition, wala talaga. No alcohol, no sweets. Pero after, lahat na kinain ko kasi I've done it. What is the first thing you had when you won? We had pancakes, a lot of eggs. I had 6 eggs in the morning. And then a lot of yung mga biscuits and ano yun? Cupcakes. Kinain ko lahat yung mga fruits. Yan, lahat talaga. Carbo revenge. Yes, carbo revenge. Yeah. Carbo revenge. Okay, let's talk about, because it seems like you have a very busy day all the time ever since you won din, no? But recently, you actually signed with MediaQuest Artist Yes. Agency nung July. Yes. Diba? How do you feel now? Especially, it's been August, September, October. It's been 3 months being a kapatid. I'm so excited for the future. I'm so honored and thankful to MQAA for having me in their agency. And I'm really excited for the future projects that we have in store. I want to do acting. I want to be an action star. Maybe, work with Coco Martin, diba? I also want to do comedy. I'm a goofy guy. Shy, but I can be goofy when it at the right moments. And I would really love to show that to all the Filipinos around. Dapat feeling ko, dapat ibalik sa big screen ang action movie. Yes. The action genre. No, Yes. may matagal na tang drought din sa action. Yung action na, alam mo yung yung may bumarel tapos may, yung may Julio kutsilyo. Valiente. Pwedeng Pati yung bala. i-remake ni Dom ang Julio Valiente. Umpisahan mo na Pero Dom. sayang yung pagkapogi ni Dom, hindi kailangan ng maskara. Kasi sa iba na lang ilagay. So, astig yun Okay. So, ikaw ba alam ka bang ibang martial art
na maaring apply, let's say, sa action films? I'm not super experienced amongst mga martial arts, but I did take Muay Thai lessons in college. So it's, basic martial arts. But I also took stuntman training, I think 3 years ago. Yun na yun. Yeah, stuntman training. So Our I really Senator love Lito Lapid, an action superstar back in the say days, first started off as a stuntman. Ganon din si FPJ. No? So, in terms of career path, you're on the right track. Yes, I'm Yan. so excited talaga. It's my passion. I feel like I'm able to, express my energy because I have so much energy. I want to show it on the Yes. screen. Before we wrap things up, baka may gusto kong sabihin sa yung mga supporters, new projects. Oh yes, guys, please follow me on Instagram at Dom Carillia. Also my TikTok and Facebook. Follow me on my Mr. Global journey because it's not yet done. Mr. Robo? Mr. Global journey. Global, sir. Mr. Global journey, and it's not over because we still have one more year as Rain. Yes, thank you so much. Congratulations again. Thank you again. Thank you. All right. Thank you. That was Mr. Global 2024, Dom Corilla. Okay, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo at habang inaalay namin kay Dom at ang mga donuts na to, magbabalik po ang Afternoon Delight. Alam ko si Dom ang iyak. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. At mainit-init pa ang mga binitaong salita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference sa Mandaluyong kaninang umaga. And for details, we have News 5 correspondent Marian Enriquez. Okay, Maan, umuusok-usok pa ang mga salita. Ano pa ang ibang sinabi ng VP? Yes, Lord, tumagal nga ng 2 oras yung press conference ni Vice President Sara Duterte kanina at marami siyang nakwento mula doon sa paanong sinabihan siya ng tatay niya yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag tatakbo sa pagkapangulo hanggang sa mga patutsada niya kay President Bongbong Marcos. Sinabi niya hindi raw marunong ang nakaupong presidente ngayon. Binigyan din niya ng grado 1/10 o pinakamababang marka si Pangulong Marcos. Inalala pa niya kung paanong noong nangangampanya sila ang pangako ni PBBM na sama-samang babangon muli o ibig sabihin walang may iwan. But apparently, ayon kay VP Sara, marami ang naiiwan ngayon. Sinagot din niya ang pahayag kamakailan ni PBBM na tila na-deceive o naloko siya nang sabihin ng vice na hindi sila magkaibigan. Ginit ni VP Sara, ang daming oras daw ng Pangulo. Talagang may panahon pa raw si PBBM na mag-isip tungkol sa code deception ng isang babae dyan. Dagdag pa ni VP Sara, presidente na raw si BBM. Importante pa raw ba ang nararamdaman niya? Hindi ba dapat unahin ang nararamdaman ng taong bayan? Naniniwala rin si VP Sara Duterte na nagamit lang siya noong 2022 election. Lalo nung sinabi sa kanya ni Senadora Amy Marcos na kapatid ni BBM na tumakbo siya bilang vice dahil matatalo raw sila kay Leni Robredo kung hindi niya dadalhin ang Visayas. Sa kabila nito, hindi naman daw siya nagsisisi o wala naman daw siyang regret on her part dahil may rason daw ang Diyos kung bakit siya naupo bilang vice. Samantala ang mga tanong tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd, sinabi niyang pag-uusapan na lang daw sa susunod na press con. Pero syempre, sinubukan pa rin nating magtanong, lalo na nga tungkol sa 16 million pesos na rental sa mga safe houses na ginasta bilang bahagi ng confidential funds noong 2022 na ayon sa mga kongresista nga ay mas mahal pa doon sa mga luxury resorts o high-end condo sa Metro Manila. Sagot ng vice na kapag sumiti na sila ng mga dokumento sa COA para sa expenditures at muling giniit ng mga pagdinig sa Kamara ay political attack sa kanya. Pinaliwanag niya yung paggamit niya doon sa pondo ng DepEd, yung confidential funds para sa Youth Leadership Summit ng Philippine Army. Sinabi niya walang inilabas na pondo doon yung DepEd at documentary evidence lang daw ito. May mga pasaring din si VP Sara at tungkol kay Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos. Pero
ipaliliwanag na lang daw niya ito sa susunod pa niyang press con. Lord Denise? Oo, parang mas na-pick up yata yung personal na yung mga words that are part of the personal feuding. Pero siguro para sa marami, no, kung seryosohan, mas mahalagang i-address yung issue na yon, yung mga paggamit supposedly sa intelligence funds, sa mga safe houses, at yung paggamit nga doon supposedly sa pondo nung, sa mga leadership training. Pero okay, Maan, yung press conference na yun ba kanina was specifically designed para sagutin ito mga particular na issue sa ito, o ito ba ay may isang paksa at itong mga sinabi niya ni Vice President Duterte ay nagkataon lamang na lumabas? You know what, Lord? Siyempre, ang iniisip natin, dahil matapos nga yung Good Government Committee hearing kahapon, no, kung saan nga lumabas yung mga revelation na tungkol dun sa DepEd certification na kinuha lang pala sa Philippine Army, 15 million worth para i-justify yung confidential funds ng DepEd in 2023. Even yung 16 million peso no, na confidential funds sa OVP noong 2022 na ginamit rental for safe houses. We believe na siyempre haharap ang bise para sagutin ang mga ito. No? Pero yun nga kanina, no, mula 10:30 hanggang pasado alas 12, puro mga personal na stories, no, mula din sa pagtakbo, paanong sinabihan din siya noon dati ng kanyang tatay na yun nga, wag daw tatakbo, suporta. Meron pang mga dokumento siyang kinuwento na either i-support si Bongo sa pagtakbong presidente, i-endorse siya, at bise yung tatay niya, no. Ang daming mga ibang munang kwento, no, bago nga tayo nakapagtanong tungkol doon sa mga issue na relevant, very relevant, yung mga confidential funds, paano ito ginastos. Oo, siguro dapat in-address rin yung ay sa mga surveys. Ano, dumami daw ang pro-Marcos, bumaba ang bilang ng mga pro-Duterte. At siguro, may nagtanong ba tungkol doon sa kung anong masasabi niya sa pagkikita ni dating VP Leni Robredo at President Marcos sa Sorsogon kahapon? Oo nga, no, we've been meaning to ask him that sana, kaso very limited yung time. Kaya nga dapat sabi ko, dapat maitanong na natin yung confidential fund bago pa matapos yung press con. Kasi sa sobrang dami ng mga kwento kanina, no, Okay. yung mga patutsada muna sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, doon na focus, kumbaga, yung press con niya. Alright. Nako, maganda ilagay sa tote bag yan, Maan. For tote bag concerns, PM is key. Maraming salamat ang ating News 5 correspondent, Marian Enriquez. Now, before her media conference today, the Vice President's office was the subject of inquiry over the House of Representatives. The issue, millions of pesos spent on the so-called safe houses. Here's the report. Okay, we will now proceed. Lawmakers are getting a picture, albeit still incomplete, of how Vice President Sara Duterte's office spent its confidential funds. Sifting through acknowledgement receipts from the Commission on Audit, the House Committee on Good Government and Public Accountability found that millions of pesos went to rental for safe houses. And that money all came out of the OVP's confidential funds. In 2022 alone, the year COA confirmed that the OVP spent its 125 million peso secret budget in just 11 days. The office spent 8.75 million pesos for safe houses over a 3-day period starting December 27. One safe house costs 1 million pesos from December 28 to 31, or just 4 days. For the figures to add up, it looks like rental for these temporary shelters could have easily been between 250,000 pesos to 1 million pesos. This had lawmakers wondering, what kind of safe houses are these, and why did they cost much more than stays in 5-star hotels, luxury resorts, or an expensive condo in Metro Manila? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? It doesn't end there. The year after, in 2023, the OVP's confidential expenses kept on going, 16 million pesos each for the first 2 quarters. The 16 million peso figure also did not change as per records submitted to COA. Only the number of days the amount was spent did. 11 days in the last quarter of 2022, 53 days in the first quarter of 2023, 67 days in the second quarter, and 79 days in the third quarter of last year.
The next question is, what were the safe houses for and why were they so expensive? Lawmakers and state auditors could only guess as not one representative from the office of the Vice President showed up in today's hearing. In other words, we can, or the COA relies only on the documentary evidence of payment, mainly. Tama po. Yes, Mr. Chair. Yun lang ang basehan ninyo. Yes, Mr. And yung Chair. documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. In a position paper it submitted, the OVP said the hearing is unnecessary. Therefore, the attendance of its officials and personnel is not needed. But the House Committee is not taking the OVP's explanation just like that. It has sent subpoenas to 6 officials of the OVP, compelling them to attend the next hearing. Vice President Sara Duterte is not one of the 6 subpoenaed, but her Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, is. The panel will also ask the Justice Department and the Bureau of Immigration to put out a lookout bulletin order against them. For News 5, Marian Enriquez, we are One News. Here now is a quick rundown of more stories on One News. Senator Bongo has filed a resolution calling for an inquiry into the Duterte administration's war on drugs. Go stressed the need to examine the campaign's effectiveness and potential human rights violations. Earlier, the senator was implicated in orchestrating a cash reward system for drug war killings. An American national named Elliot Arnold Eastman has been abducted in Cebuco, Zamboanga del Norte on Thursday, October 17. PNP Region 9 reported that 4 armed men posing as law enforcement officers forcibly took Eastman from his residence. PRO 9 has activated its anti-kidnapping unit with the Marines now engaged in hot pursuit operations. President Bongbong Marcos has appointed Dante Francis Mariano Ang II as chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. Ang is the chairman and executive officer of the Manila Times. He will replace Romulo Arugay. COMELEC reminds all candidates to declare their official social media accounts by December 13. Meantime, 240,000 SIM cards will be used to transmit results for the 2025 midterm elections. The poll body assures that safeguards are in place to protect the integrity of the transmitted results. In other news, the Land Transportation Franchise and Regulatory Board is offering incentives to those who wish to join the Public Transport Modernization Program. More details from News 5 correspondent Ian Suyo. Enero lang sumali sa Public Transport Modernization Program ang 15 taon ng jeepney driver sa Quezon City na si Freddy. Para sa kanya, magandang desisyon ang ginawa niya. Para po mabala yung biyahe po nila. Para tuloy-tuloy po yung trabaho. Wala naman po nga bala, sir, kasi hindi naman po kami hinaharang. Ngayong araw, binuksan muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon para makasali sa modernization program. Tatagal ito ng hanggang sa November 29. Pero hindi tulad ng dati, bawal nang bumuo ng panibagong kooperatiba. Ito na rin daw ang huling pagkakataon para sa mga tinatawag na kolorum na jeep na makianib na sa programa. Right now, you're only limited to joining existing cooperatives. However, may mga rota pa po tayo all over the Philippines na wala pang mga existing cooperatives na nag-apply. In those instances, we will allow new cooperatives to come in. Ginawa raw ito ng ahensya alinsunod. Pero dahil sa reopening ng programang ito, posibleng madagdagan pa yan ng nasa 7 hanggang 10%. Makikinabang na rin ang mga sasaling tsuper sa iba't ibang insentibo ng gobyerno gaya ng fuel subsidy na aabot sa 10,000 piso at libreng sakay program na aabot sa 20,000 depende sa klase ng jeep. Pero para kay Manibela Chairman Marvel Buena, panakip butas lamang yan. Hindi rin daw totoong mahigit 80% na ang sumaling tsuper sa consolidation program. Masasabi natin na realistic, siguro mga nasa
nasa 55 to 60% po kasama na yung mga natakot. Pinapakita ng LTFRB, o eto, dahil mga mangmang kayo, may ayuda, pumasok na kayo. So, ganun nila binobola ang mga drivers at operators. Patuloy rin daw nahihikayati ng manibela ang mga tsuper at operator na huwag kumagat sa mga insentibo ng gobyerno. Para sa 1PH, Ian Sulu, News 5. Let's now see some stories on social media on the USA Today. The outrage from TMZ releasing photo of former One Direction member Liam Payne after his fatal fall from a Buenos Aires hotel balcony. Hindi ko ba nakikita yung picture? May video pa nga eh. Actually, basta yun nga, may outrage na dahil parang masyado ng graphic for everyone. Oo. Wala nang, unless bahagi siya ng isang mahalagang investigasyon ng maraming mga stakeholders. Pero ito, siguro ano na lang, ang konting paggalang na lang din sa mga kapamilya at sa mga kaibigan, kamag-anak. At kasi itong TMZ talaga medyo nawawala na sila sa eksena. Kaya nagpapapansin ulit. Hey, if we can all remember back in, anong taon nga ba yun? 2020, I believe. It was also TMZ, yung, di ba yung sa kay Kobe Bryant? Yung nagka-issue sila. Sila din yung nauna doon. Naglabas din sila nun eh. But again, we go back to what is actually true, na parang no matter how they died, no matter yung story na makuha natin, we don't necessarily need to see those photos or need to see those videos. Oo. Diba? Oo. At sinabihan sila ng police nun. Wala na itong mga taong to, I mean yung itong mga biktima, yung mga namatay, hindi na siguro kailangan makita pa yung mga bagay-bagay na yun. Pero ako gusto ko makita yung away ni Jay-Z tsaka ni Solange. Oo, pero okay. Pero grabe talaga itong TMZ, no? Oo. Sila pa rin ba yung mga nag-host? Kunyari, nasa newsroom sila na parang mga seryosong Parang reporters sila, pero ang usapan. I haven't really seen the people there. Before kasi mas familiar pa ako sa kanila eh. So, nagluluksa pa kasi yung mga tao. So itong writer na tong article na to, si Laura Trujillo, sinasabi niya na, yun nga, if we have famous personalities here, so feeling ng mga tao, they need to know everything, tapos pinapakita na pa nila. But ang tanong niya, what if it's a family member? What if it's your mother? Kasi noong 2012 daw, ganyan-ganyan yung nangyari. It was her mother na who has passed, decided to exit on her own. Tapos nabasa niya sa kanilang local newspaper, sa kanyang hometown newspaper. Itong S-word, very, very careful ang mainstream media pagdating sa mga usaping ito. Dahil alam na, dati, itong S-word, itong S-word na yan, marami kasing natitrigger dyan. So dapat maingat lahat. The graphic nature of anything should be handled with utmost sensitivity and care. Kaya mapansin mo minsan, hindi sinasabi yung word na yun. Iba-iba Kung may yung namatay, halimbawa, sasabihin lang na namatay. Hindi sasabihin na siya ay purposely kinuha niya sarili, put his life in his own hands. Hindi ganun. Dahil marami kasi ang, hindi naman sabihin copycat, pero may epekto pa rin sa mental health ng maraming manonood, halimbawa. And you're supposed to, yung destigmatizing nun can lead to fewer deaths, sinasabi nga. And writing about it intelligently, supposedly, and decently naman, kahit pa paano, yung discussion ng mental health issues, dapat ang nagsizero in tayo doon, hindi yung makikita pa dapat makita. That's lurid. That's really... Sabi nga nila, an early lesson that you get from journalism is details matter. So talaga kinukuha mo yung mga detalye, but how much do you need to know and how much do you need to give to your audience? Alas, sa panahon ng social media, yung kalimutan ko na ngayon, ilang W's. Where, what, why, when, what the Nako, wag mo na ituloy. May isang H pa eh. Yung H, diba? Holies. Okay. Now, from former One Direction co-members Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan,
Harry Styles says, when we quote, "We are completely devastated by the news of Liam's passing. In time and when everyone is able to, there will be more to say. But for now, we will take some time to grieve and process the loss of our brother who we love dearly. The memories we shared with him will be treasured forever. For now, our thoughts are with his family, his friends, and the fans who love him alongside us. We will miss him terribly. We love you, Liam." May kasabihan nga sa Latin, Tita Denise, ano? Ars longa, vita brevis. Life is short, art is long. Art is forever. So, nakakalimutan lang naman ng ating mga tao kapag tumigil na tayong isipin sila. So, people who have passed on will forever live through their music, through the art that they left behind, no, through their achievements. No? So, yung mga bagay na yan, ang magpapa-immortal sa sino man. Ito banggitin lang natin mabilis na this was actually on One Direction's Instagram page na re-activate lang just for them to be able to send this message. But now we move on to a much lighter note on onenews.ph. Masungi advocates make time next gen leaders list. Yun, no? Oy, congratulations sa'yo sa magkapatid na dumalyang kay Anne And Billy. and Billy. Oo. Oo, ganda ng picture nilang dalawa. Ganda nga nung photo. Biruin mo, si Anne and Billy Dumalyang ay bahagi po ng Next Generation Leaders List. Okay, alam natin mga kapatid, kung sino man familiar sa... Nakapunta ka na ba rito? Hindi pa nga eh. Nako! Mag-enjoy ka dyan. pinaplano ko na. Ang Masungi Geo Reserve is a conservation area at park, no? Na more than 2,000 square feet. Tama ba? Okay. Ng iba-ibang mga, may rocks, limestone formations, at ang ganda-ganda ng mga rolling hills niya. At pagdating mo doon sa ibabaw ng, may parang restaurant kasi sila ron, ano? Na parang function area, kita mo yung sunset. Ang ganda naman ng description mo. Ang maganda pa niyan, it's just probably an hour away from Manila. I mean, from Quezon City, Cubao. Siguro isang weekend. Isang weekend naman libre tayo. Medyo dadalaw tayo. Mag-i-enjoy ka dyan. At marami kasi nagsisiksikan na halimbawa papunta doon. Mga Patagaytay, mga ganyan maskip sila. na doon eh. Oo. Ang dami na... pero alam to ng mga nagmumotor, yung Marilaki area na yan. Mas marami ring ano dyan, ha? Hindi magpapahuli yan pagdating sa mga views, sa mga vistas, magaganda. Anyway, ang magkapatid na ito, sila ang co-founders ng Masungi Geo Reserve Foundation. In fact, naging controversial nga yung lugar na yan kasi may nag-propose na magtayo ng isang branch o ilipat yung kulungan. BJMP dyan. Na grabe naman. Anyway. Congratulations po again sa magkapatid na si Anne and si Billy. Uy, painom naman kayo dyan. Ito naman, on the Philippine Star via Life, this Pinoy lined up at an Apple store for days to get first dibs on iPhone 16 model. Yan po ang kauna-unahang nakakuha ng iPhone 16. His name is Brian Leaño. 26-year-old siya na pumila from October 16 to October 18 para makakuha ng bagong iPhone. Grabe. Dedication. Oo. Ang sabi niya, nakapila daw siya, tapos malungkot nga daw nung una kasi mag-isa lang siya doon, tapos ang kakwentuhan niya yung guard. Tapos may papalit sa kanya, maliligo lang siya, kakain, babalik ulit daw siya sa pila. Buti naligo pa siya at kumain. Believe nga ako eh. Kasi pag hindi yan ginawa yun, ibang usapan na yun. Balikan lang natin picture. Okay, iPhone 16 model. We're referring to the phone, I suppose. Yes, oo. Oo, kasi minomodel din ni Miss ni Miss Michelle D, tama ba? So yan may isibo ako, di ba? Tama, di ba? Oo. Ang first buy. Pero naalala ko rin, first 30 customers meron. ay nakatanggap ng 30,000 pesos. 30,000 worth of accessories, 20,000 sa 31st to 100, and so on and so forth. So meron talagang rason yung iba na pumila. Pero Lord, speaking of phones, batiin muna natin lahat ng mga nanonood sa atin sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Opo. Batiin natin. Habang Teka lang. tinitingnan ni Tita Denise yung mga
papuri sa kanya. At Grabe naman yung papuri yung lang mga sa akin. admirers niya. Sandali lang. Ito naman, Titingnan ko muna yung iPhone 16. scroll muna Alam mo, ako. sa article, hindi sinabi sa article kung ano yung trabaho nitong ni Kuya, no? Pero interesado ako, kailangan niya bang pumili dahil kailangan niyang gamitin sa bahagi ng kanyang trabaho ba? Alam mo ngayon kasi ang dami na nag-i-invest sa ano talaga, sa kanilang mga mobile devices dahil nga araw-araw namang gamit, hindi na nawawala sa kamay. O ito, unang-una para sa iyo, Lord, si Lucifer. Greetings and May apelyido salutations, pa yan. guys. Lucifer Satanas. Ayan. Satanas. Matuto ka namang gumalang sa pangalan ng mga. Sorry po. Hello, Mr. Hello po, Sir Lucifer. Ay, nako. Ito si Elmo Cardenas. Hello, good afternoon, Delight. Moment Donuts Yummy. Okay. Yes. Si Bea Dalisay, Hangkaro, syempre ating mga suke. Happy Friday, TGIF, Sir Lourdes and Ma'am Denise. Ito si Oscar, magandang Friday. Si Hey Epic naman. Tito Lourdes, naalala mo ba yung TVC para sa Ad Congress, yung Donut Buy? Talaga? Oo, ayan o. Matanda na siguro yan. Di ko na Sabi ni Bea Dalisay, nag-comment siya sa ating Delight of the Day. Sabi niya, ang sarap naman ng Chili Flakes donut na yan. Nararamdaman ko pa ngayon. Masarap siya, pero feeling ko mas okay ito kung buong donut nabudburan ng Chili Flakes. Ito, sino to? Hey, Enmiv? Hey, Epic, tama ka. Dati kumakain ako ng denoguan, pero napunta ako ng Middle East. Pag-uwi ko, okay, sila nag-usap. Pag nabuksan isipan ko, bawal pala kumain ng dugo kasi dugo ang simbolo ng buhay. Di, parang kinakain ni buhay. Okay din yun, di ba? Parang cycle of... Anyway, sabi naman ni Let There Be Light. Nakaka-good vibes daw yung handshake nila PBBM and former VP Lenny. Even if we know, even for respect only, no? VP Lenny still sticks to her stand on any issues. Sherwin, mahina audio ni LDV. Lo, yan. Kamusta? Mamaya. John Santelices at si Rider23. Mamaya, bati ba tayo? May oras ba tayo mamaya pa? Silipin na lang natin. Last one. Sige. Si Rider23 nagtatanong, ano ibig sabihin, nag-google po yun, Rider23. At para walang sabit, mas maganda pa na. Consult. Ganda ni Idol Denise, lalo na yung labi niya. Okay. Paki-close up nga direct. Ay. Joke lang. Ay, nako, ang dami nating views niyan. Tigilan na natin to. Okay, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather, but we'll be right back. Watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera, ang aming next guest sa araw na ito. Hindi na kailangan ng mahabang introduction. Okay, mga patron ng mga Marites, ang OG ng mga SC. Alam mo SC? Sobrang chismos. Si Mama OG Diaz. Hi, Lord. Mama OG, congratulations sa bagong show. Oo, maraming salamat. At syempre, Lord, tayo nagkakasama lang dito pero wag mo kong kukunin, ano? Okay lang yun. Hindi kita kukunin. May racket ka pa eh. Syempre, Denise, hi. Hello. Nice meeting you, Denise. Congratulations. Alam mo ba pinapasok mo, Denise? Oo nga. Nasanay na lang po ako, namin? Mama Oj. Okay. Nasanay na po ako kay May Lord. gusto ka bang sabihin sa kanya na baka dapat maging babala para sa isang tulad niya? Paki-warningan na ako. Oh, dito talaga. Good luck sa'yo, ha? Para ma-share na rin natin. Good luck, ha? Good luck. Medyo iba na ngayon, eh. Iba nga, ang uso ngayon ay ang mental health. Yan. Correct. Yan ang priority ngayon, ang mental health. So, gawin mo what will make you happy. Basta wala kang tinatapakan ibang Correct. tao. Ganon ngayon dito. Parang you only live once. Pero hindi na ngayon. Tingnan mo to, diba? Happy lang lagi. Di ba? Lalo na ngayon, Friday. Shabu. Easy. Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Tense ako doon sa Tense ka. Oo. Pero TGIF, may SHABU. Parang gano'n. Tagalog. Pero sa October 23 na, magsisimula. 21. Tinetesting lang ito kung alam mo talaga. Oo, kung nakikinig talaga ako. Oo.
Oo. So, syempre sa October 21 na, magsisimula ang pinakabagong game talk show ng bayan at ng mga kapatid. Ito yung Quizmosa. Ang Yan. ganda-ganda ng title. Oo, syempre, Balitaan ko yan. Pero mamaya natin pag-usapan yung kwento dyan. Ayan. After Itbulaga yan sa 21 na, sa October 21, Monday hanggang Saturday. Okay, quiz show na may chika. Ganong format. Yes. Ang quiz show na ito ba ay, kailangan ba ay maalam ako doon sa mundo, halimbawa ng chika, para, let's say, manalo dito or makasali? Oo, ayan. Alam mo, sinabi rin namin sa meeting na dapat hinahapay o yung ibinabagay namin o inile-level namin sa mga contestants yung mga katanungan. Kasi mahirap naman kung puro showbiz, itatanong natin sa hindi naman siya abreast o hindi naman siya updated sa mga showbiz happenings kasi gusto rin namin siya makasagot, makapuntos, hindi ba? Kaya dito, mula umpisa hanggang ending, kasama yung mga contestants, wala kaming elimination round. Talagang diretso hanggang ending, hanggang dulo, yung kanilang participation. The questions are not limited to yung mga showbiz. Hindi. So may mga Quiz general talaga siya. knowledge. Yes, oo. Sample halimbawa ng mga tanong. Kunwari, syempre sa showbiz, alam na natin yan, understood na yan. Kung mga taga-showbiz kayo, edi mga taga-showbiz ang itatanong ko sa inyo. Kung sports naman, tatanungin namin sila ng tungkol sa sports. Yung ganon. Kasi meron kami rito parang war room or yung review center na tinatawag. Isang kwarto siya kung saan silang mga players ay naroroon at hanapin nila baka isa doon sa mga madadampot nila, sa mababasa nila na naka-post-it, ang itatanong sa kanila. So, bibigyan namin sila ng review center, bibigyan namin sila ng 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour para mag-review doon sa kwarto na yon. So, doon din sila magkakatipon-tipon na mga players. Malay mo, yung isang object na mahawakan nila, yung pala yung sagot sa tanong. May observational din. Yes, yes. Oo. So, Hindi kunwari, yung what is the square root of mga ganyan. Oo, kunwari, yung meron, bakit may cake dito? Ayun. So, yung pala, isa namin tanong, ano yung bagay na allergic ngayon yung isang TV host comedian dahil pinahid niya yung sa waiter. Masampi. Okay. So, yun. Chocolate cake, charot. Diba? So, yun. Tapos, magkakaroon din kami na bawat sagot mo, kung meron kaming knowledge, kung meron kaming yung tinatawag nilang factoid, ay sasabihin namin kung ano yung tungkol doon at pwede namin palawakin pa kung alam mo ba na kunwari lang si Denise. Alam niyo ba kung ang tamang sagot ay si Manny Pacquiao o alam niyo ba ngayon si Jinky ay buntis na. Oo, sa kanilang another baby boy. Na alam niyo ba kung anong pangalan ng baby boy? Meron na silang pangalan ngayon. So, buntis nga si Jinky? Monkey. Ganon. Buntis nga si Jinky? Paki-confirm. Joke lang. Paki-confirm joke daw. Sorry. Ikaw naman. Hindi, joke lang. Kasi pag nagsalita si Mama Ojit, di ba? Parang... Hindi, joke Parang lang. yun na talaga. Oy, joke lang yan. Oo. Joke lang yun. Kasi, di ba, minsan sa joke, namin, yung poker face dapat eh. Alam mo, Mama Ojit, maraming nakakamiss doon sa... hindi ko na sa bagay, wala na. Yung pagdating ng Sunday, hapon, aabangan mo kung... Yung The Buzz. The Buzz. And pati yung counterpart din, di ba? Yung Sartok. Oo. Sa tingin mo, may chance pa ba na mabalik yung mga ganon pagkakataon? Sa ngayon, wala. Kasi real time ngayon eh. Ang mga artista ay para pumiar pa sila sa mga reporters, sa mga hosts. Hindi na. Meron silang sariling platform para ihayag yung damdamin nila, yung emosyon nila, yung opinion nila sa isang issue. Na pwedeng dadamputin na lang natin yun. Ito yung para eksakto, walang labis, walang kulang yung kanyang post. Sa mga panahon ngayon, nakakagawa na ng mga fake quote cards. Correct. Na Lungkot hindi naman talaga sinabi ng artista. Ayun, na-judge tuloy siya ng mga netizens sa comment section. So, importante rin na mag-due diligence yung mga tao. Pag may nababasa silang medyo, sasabihin ba to ni Lloyd de Vera?
o hindi. Pupunta nga ako sa SOCMED niya para malaman ko kung meron siyang pinost na ganito nga. But I think yung overwhelming spirit ng ganon was yung audacity ng mga shows na mambasag in a way of manner of speaking. Yeah. Yung hindi sila takot na mag-raise ng controversy. Ngayon kasi napakaingat. Oo nga. Di ba? Naalala mo yan? Hindi maingat ngayon. Hindi ba maingat ngayon? Maingat ngayon yung mga kilala. Na-retire. Maingat tayo sa mga nilalabas or pinupost natin. Ang hindi maingat, yung mga nagpaparami lang ng mga views. followers ng views. Yung mga cloud chaser. Correct. Yung ganon. Yun ang hindi sila maingat. Kaya minsan meron, alam mo sa YouTube ko, no? Minisquote ako. So, inano niya ako. Video na nga, nami-misquote pa. Video Video, dinukot niya. Tapos pinalala niya yung video. So, umani siya ng views. Ay? Tapos, kinall out ko siya. I mean, inano ko siya. Pinaano ko sa admin. Alam mo, sagot sa amin. Pina-block namin, pina-demonetize namin siya. Pina-demonetize namin siya. Alam mo, sagot? Sana po tanggalin niyo na yung sa amin, restriction sa amin kasi po dito lang po kami kumukuha ng kabuhayan, ng ikabubuhay namin, panggatas po ng anak ko. Biglang nagpaawa, Mama ganon. So hindi ko pa rin inano. Oo. Alam mo na mali yung ginagawa. Correct. Nang babalita ka ng mali, pinalalala mo yung isang sitwasyon ng mga artista. Hindi ko pa rin Tsaka huwag mo sa akin isisi kung wala kang panggatas ng anak mo. Di ba? Gumawa ka ng magandang paraan para naman yung pinanggagatas mo sa anak mo, maipagmalaki ng anak mo nasa... Kesa nananapa ka na ibang tao. Oo, grabe. Ang lala talaga. So anyway, may mga ganyan na ngayon. Nagpaparami ng views, nagpaparami ng followers. Pag na-i-report mo at na-restrict sila, makikiusap sa'yo, natanggalin ng restriction kasi panggatas yun ang kanila. Binabasa mo talaga yung mga reply sa'yo sa sa'yo? Meron pang mga ganyan. Meron pang mga Teka, ibabalik ikakambyo ulit pabalik sa Kismosa. Oh my God, oo. Sige. Kasama mo rito, yung mga kasama mo rin sa mga vlogs mo. Yes. Meron bang particular dahilan kung bakit? Yung Sila. comfort factor lang ba ng familiarity? Okay. Importante sa akin, lalo na kung ako yung main, kailangan kasundo ko yung mga co-host ko. No? Hindi yung magbabanding pa lang tayo ngayon kasi ngayon lang tayo nagkita. No? Pwede naman yon kung makukuha mo natin agad yung loob natin ng isa't isa. So, si Tita Jex, kasama ko sa OGD Showbiz Update. Si Ton naman ay kaibigan din namin, at the same time, singer, stand-up comedian, at kabiruan din ni Jex. At kabiruan din namin yung pangatlo, si Kid Yambao, na kami talaga magkakabiruan at nagkakatsikahan, lalo na nung pandemya, nagkaka-collab kami sa mga YouTube. So, meron na kaming may understanding na, meron na kaming kapalagayan ng loob na namin yung isa't isa. So, sila yung kinuha ko dahil sila yung kabiruan ko. Mahirap mag-adjust pag hindi mo baka mapikunto. Sino ba yung mga hindi mo kasundo? Tayo lang naman nag-uusap dito. Sige, off-cam. So, sulat mo na lang. Gusto naman yung sinusulat na lang, di ba? Hindi binabanggit. Hearing sa Congress. Sulat mo na lang. Tapos Okay, first episode ninyo sa 21. Sinong bisita ninyo? Okay, so mamaya malalaman ko kung sino na yung naka-line up sa amin. Oh my God, live ba kayo? No, hindi kami live, pero kasi current ito eh. So, meron kami mga opinion mula sa audience, manggagaling. Yung kung ano yung pinag-uusapan ngayon, sasawsaw kami. Correct. Makikisawsaw kami sa issue. Kaya dapat yung ititape niya ipapalabas bukas, parang ganon. So, mamaya malalaman ko kung sino yung mga guests namin. But definitely, syempre mga mga celebrities and personalities. Yun. Of course. Okay, Mama Odge, total, nandito ka na rin lang, masasagarin na namin kabaitan mo. Yes. Pero bago, ibatahan mo sila na tumutok sa 21 pagkatapos ng Itbulaga. Ayan, syempre pa, maraming salamat, Denise at Lord, sa inyong pagbibigay ng opportunity sa akin makapag-guest dito. At mai-plug nga ito, mga marites. Oo. Kung kayo po yung mga legit na marites at syempre gusto nyong pagkakitaan, itong pagiging marites ninyo, ito na po ang tamang venue. Yan. Itong Quizmosa po ay para po sa inyo, no? Hindi lang po ay tungkol sa showbizan, talo ko dyan. Hindi.
kahit ano po, politics, sports, man yan, ang pinag-uusapan, ako, kung caring-caring nyo yung mga current events ngayon, bongga, sumali kayo rito at magdawagi kayo hanggang 50,000 pesos every day. Wow. Yes, 50,000 pesos. Kaya, at 4 na contestants po ang lagi naming, ang araw-araw naming kahuntahan dito. At after Itbulaga po ito, Lunes hanggang Sabado po, mula sa October 21 po. Monday na po ito. Alright, congrats, Thank Mama you so Och. much, Okay. Lord at Denise. Okay, huwag ka muna alis. Meron tayong portion dito pangalan, I saw the signs or isaw. Baka kilala niya ang mga taong ito na sa ating I saw the signs. Hit it! Ito na po ang I saw the signs. Iba-ibang uri ng Marites Edition. Mama Odge, ano masasabi mo sa number 1 na larawan natin, ang galanting Marites? Ito yung pag nakakita ka raw ng unlimited chismis, ang bungad niya agad. Oh. Pagkalapit sa'yo, Mama Odge, alam mo ba? Gano'n na kaagad. Oo nga, ganyan. Actually, usong-uso yung ganyang setup, ano? Yung pag mga ganyan, ready ka na, may baong ka dapat. May ito na nga. Chika, ito na nga. Yun ang umpisa lagi ng chika. Ito na nga. Ito. Ang pangalawa natin, Mama Odge, Spy in Disguise. Marites, ito yung patago kung kumuha ng chismis. Oo. Yung mga kunwari, concern sa'yo. Ano ba talaga? Ay, naku, may kilala akong ganyan. Talaga po? Tapos ibubuhos mo yung damdamin mo, yun pala, chinichismis ka. Kung kailangan mo mag-vent, ikwento mo na. Kailangan marunong ka rin umarte bilang Marites para makahugot ka ng maraming info. Kailangan pa rin ng special skill. Yes. Tama. Alam mo, madali lang maging Marites. Okay. Ito naman yung work from home na Marites. Ito yung sa bintana at sa social media lang kumukuha ng chismis. Palagi nagpo-post ng latest chismis at hindi mabubuhay kapag walang internet sa bahay. Kahit hindi Marites, hindi rin mabubuhay pag walang internet. Oo. Nako, sa panahon ngayon talagang, Diyos ko, parang meron nga ako narinig na mawala ng virginity ko, wag lang ang cellphone. Hoy! Mga ganyan. Sabi ko, grabe. Dumating na tayo sa ganung point. Ganun kahalaga ang cellphone sa kanila. Lalo na ang internet. Tama. Diba? Walang pipila ng 2 araw para sa... Nakaloka ako doon. Anyway, okay. Nako, Friday, buti-buti andito si Mama Odge. Maraming salamat, OG. Maraming salamat, Mama Lord OG. Denise. At sa uulitin, ha. At syempre, Monday po ulit, ha. October 21, pagkatapos po ng Itbulaga, ang Quiz Mosa. May ganyan pa talaga. Ay, gusto ko yun. Diba? May request ako kay Mama Odge. Quiz Pwede bang Mosa, ikaw mag-close itong show? Have a delightful week. Paraan mo ng pagsabi, pero sa boses si Gas Abelgas. Okay lang ba yun? Ito ang Afternoon Delight. Magsama-sama ulit Monday. Ayan. 2 p.m. Ayan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtutok at ugaliin po ninyo nga manood dito. And that And that will do it for us. And that will do it for us this week. Thanks for watching Afternoon Delight. Alright, balakbakan. Maraming. Thank you, Mama Odge. Mama Odge. Diyos ko. Hindi ako prepared doon. Ayan. Thank you. Alright. Happy weekend. Happy weekend.